Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Naimbag na bigat Luzon, malipayong adlaw Visayas, Maradya na buntag Mindanao. Kabi-kabila nga yung mga epekto ng habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero kung isa ka sa mga estudyante o empleyado na balik duty ngayong araw, mahalagang handa kayo sa magiging lagay ng panahon. Kaya naman tutok lang dito at sagot na po namin ang weather updates. Ito po ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, maghahatid sa inyo ng kumpletong ulat panahon. Sabayan din kaming napapanood online. Yan po ay sa pamamagitan ng www.ptv.ph. Ang muli ninyong makakasama at maghahatid ng mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon ngayong Tuesday morning, August 16, 2016. Ako po si Desiree Jonyo. Bagamat hashtag may pasok na ang maraming lugar, may ilang bahagi pa rin ng ating bansa yung nag-anunsyo ng suspensyon ng klase ngayong araw. Kabilang sa mga ito, suspendido na ang klase sa lahat ng antas sa Malolos, May Kawayan, Paumbong, Giginto at Marilao sa bahagi po yan ng Bulacan. All levels din yung suspension, Bulacan pa rin sa Hagonoy, Bukawi, Plaridel, San Miguel, San Ildefonso hanggang dito sa may bahagi naman itong mga sumusunod na lugar. At paalala lamang doon sa mga lugar na hindi natin nabanggit, may pasok na ngayong araw ha. At dahil nga isang linggo nang nakakaranas ng pag-ulan yung ilang bahagi ng bansa, unahin na rin natin alamin itong update mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kaugnay nito. Batay nga sa datos ng ahensya hanggang nitong Lunes ng gabi, kabilang nga sa 22 mga naitalang insidente sa iba't ibang bahagi ng bansa, itong pagkalunod, pag-apaw ng spillway, pagbaha, pagguho ng lupa, tulay at dike sa Luzon. Umaabot naman sa 23,462 na pamilya o mahigit 100,000 tao yung naapektuhan sa Luzon at sa Visayas. Nasa 7 na yung napaulat na patay, 6 ang sugatan at 7 pa yung nawawala at kabilang nga sa mga nasawi yung 2 menor de edad na natabunan ng gumuhong pader sa Maynila nitong nakalipas na linggo. 43 bahay naman yung nasira sa Bataan, Negros, Iloilo at sa may probinsya ng Rizal. At ayon pa rin nga dito sa NDRRMC, ilang mga kalsada pa rin yung hindi madaanan sa ngayon. At dahil nga bahagyan ng bumubuti yung panahon, wala pa rin mga stranded na pasahero, subalit nananatili sa mga pantalan yung 4 na vessels at motor bangka. Patuloy nating babantayan ang mga numerong ito at subalit nga kabila nito mga panibagong hamon sa atin, mahalaga pa rin that we look forward into another day. Kaya naman abangan natin ang ating sunrise, ganap po yan nga 5:42 ng umaga, sunset naman natin 18 minutes makalipas ang 6:00 ng gabi. At sa puntong ito, makakapanayam na natin ang live. Wala pong iba, kundi si Pag-asa weather forecaster Obet Badrina. Magandang umaga po, Mr. Obet. Ano na po bang update doon sa low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility? Inaasahan po ba nating magiging bagyo ito sa mga susunod na araw? Magandang umaga, Desiree, din sa lahat ng mga tagapanood natin. O nga, meron tayong binabantayang isang low pressure area. Huli natin itong namataan, 800 kilometro silangan mula ng Baler sa Aurora. Sa ngayon, base sa ating mga latest na data, maliit yung tsansa na itong low pressure area na to ay maging isang ganap na bagyo, at least for the next 24 hours. Although, sa ngayon wala pa rin itong direktang epekto, kung lalakas ito, posible nitong palakasin pa rin yung southwest monsoon. At ito naman po sa labas ng ating boundary, isang bagyo naman yung ating binabantayan. Sa ngayon, meron itong international name na Shantu. Nasaan na po ba ito? At mayroon po ba ito mga posible pang maging epekto sa ating bansa? Oo, si Severe Tropical Storm Shantu, ito siya, no? Base sa ating latest na mga data na nakalap, huli itong namataan 2,350 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang pinakamalakas na hangin umaabot ng 100 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 130 kilometers per hour. Inaasahan itong kikilos pa northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Sa ngayon, dahil nga medyo malayo na, nasa may
katimugang bahagi na ng Japan itong si Shantou, maliit na yung chance or wala na itong masyadong epekto dito sa atin sa ating bansa. No? Hindi niya naman napapalakas itong southwest monsoon. More on, tinitingnan nga natin na mangyayari itong low pressure area na binabantay natin, yung pupwedeng kung sakali lumakas siya, siyang magpalakas ng southwest monsoon. Alright, nabanggit niyo po yung tungkol doon sa habagat o southwest monsoon. At kaakibat nitong mga nakalipas na araw, madalas maglabas nga ng mga heavy rainfall advisory itong Pag-asa. Tanong tuloy ng Panahon TV follower na si Ea May, hanggang kailan daw po ba magtatagal yung mga ganitong abiso, partikular na sa Maynila? Ngayon ang more on ang ang Ilocos region at ilang bahagi pa ng Bataan, Zambales yung nakakaranas ng malalakas na pagulan. Dito sa Metro Manila, para sa araw na ito, mga cloudy skies o maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan ng ating mararanasan. So maybe in the next at least 2 days siguro medyo hindi na tayo masyadong makakaranas ng mga heavy rainfall except for thunderstorm advisory. So yun yung mas tingnan naman natin ngayon, yung mga posibilidad ng mga pagkidlat, pagkulog. Kasi minsan pag nagdadala rin ito ng malalakas na pagulan, although hindi naman matagal. Ayan, Ea May, bukod nga doon sa mga heavy rainfall, kabilang din pala sa dapat natin mga bantayan. Yung nabanggit na Sir Obet na mga thunderstorm advisory. Makikita mo yung abiso niyan mula sa Facebook o Twitter page ng Pag-asa at Panahon TV. Ito naman po, Sir Obet, katanungan na rin para dun sa mga magbabalik paaralan, ano po bang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras? At nababanggit na rin yung mga rainfall warning. Mayroon po bang nakataas na ganyang abiso ngayong umaga? Oo. Sa ngayon kasi meron tayong bagyo na nasa isang low pressure area na nasa labas ng Philippine Air Responsibility. Dito yan, no, sa may bandang Hainan Island. So ito yung nagpapalakas ng southwest monsoon. Kaya ngayon ay inaasahan natin na magkakaroon ng mga malalakas na pag-ulan sa bahagi ng Ilocos region, gayon din sa ilang pang bahagi ng Bataan, Zambales at Benguet. So sa mga lugar na yun, no, asahan ng mga kababayan natin na magiging maulan pa rin. Para naman sa Metro Manila at ibang pambahagi ng Luzon ay makakaranas tayo ng maulap na kalangitan na may mga pagkidlat, pagkulog, lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Ang ibang bahagi ng ating bansa, sa Visayas at sa Mindanao, ay maaliwalas ang magiging panahon na may mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. At tama ka, naglabas nga tayo ng thunderstorm advisory, so nakakaranas ng mga pagkidlat, pagkulog na maaaring magdulot ng mga malalakas na mga pag-ulan mula sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas na pag-ulan sa Zambales, sa Bataan at sa Pampanga. So minsan kahit akala natin wala na masyadong southwest monsoon, posible pa rin itong mga thunderstorm. Kaya nga tama yung sinabi mo, kailangan mag-antabay pa rin yung mga kababayan natin sa mga updates na ibinibigay natin dito sa Pag-asa at dito rin sa Panahon TV. At ito po, Sir Obet, panghuling katanungan na lamang, ano po bang lagay ng mga karagatan? Mayroon pa rin po bang nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng bansa? Dahil nga malakas pa rin itong southwest monsoon, particular na sa bahaging ito, no, sa bahaging ito ng ating bansa sa kanlurang bahagi. So nakataas pa rin ang ating gale warning dito sa may kanlurang bahagi ng Hilagang Luzon, gayon din ng Central Luzon at Southern Luzon. At sa hilagang bahagi din ng Hilagang Luzon. So basically, no, malaking bahagi din sa West Philippine Sea ay may nakataas pa rin tayong gale warning. No? Kaya ang ating payo pa rin sa ating mga kababayan, lalo na yung may mga maliliit na sasakyang pandagat na huwag mo nang pumalaot. Bukod kasi sa maulan, magiging maalon ang karagatan. So para iwas aksidente, huwag mo na tayong pumalaot. At ay nakasama po natin ngayong umaga, walang iba, kundi si Pag-asa weather forecaster Obet Badrina. Maraming salamat po sa mga paalala at mga kaalaman na inyong ibinahagi sa amin ngayong umaga. Simula pa lamang po yan, magbabalik ang Panahon TV matapos lamang ang ilang paalala. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere.
through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.